Itong mga verse na babasahin ko ay ang mga halimbawa na kung gaano kahalaga ang tunay na pangalan ng ating Ama. Ayon sa Isaiah chapter 42 verse 8, I am the Lord, that is my name, and my glory I will not give to another, nor my praise to carved images. I am the Lord and that is my name? Parang may mali. At ito naman ang sinasabi sa Jeremiah chapter 16 verse 21. Therefore, behold, I will these ones cause to them to know my hand and my might, and they shall know that my name is the Lord. My name is the Lord? Uulitin ko, ang Lord or Panginoon ay isang titulo at hindi pangalan. At hindi din ito titulo ng ating Ama sa Langit na pinakamakapangyarihan sa lahat. Ito ay isang titulo ng isang Diyos-Diyosan na si Baal, na sinasamba ng mga tao noon, particular ang mga Canaanites at ng ibang mga Israelites. At kanilang itinuturing na karibal daw di umano ng ating Amang may likha ng langit at lupa at ng lahat ng bagay sa mundo. Ayon sa Exodus chapter 23 verse 13, at lahat ng mga bagay na aking sinabi sa inyo ay inyong ingatan, at huwag ninyong banggitin ang pangalan ng ibang bathala o marinig man lang sa inyong bibig. Napakalinaw sa verse na ito na pinag-iingat tayo na huwag magbanggit ng ibang pangalan ng bathala o marinig man lang sa ating bibig. Subalit, ito ang eksaktong nangyayari sa ating panahon ngayon. Tinatawag natin ang ating Ama sa pangalan ni Baal na Lord. At ito din ang pangalan na karamihang tinatawag natin tuwing tayo nagdadasal, nagpapasalamat, humihiling, nagsisisi, at marami pang iba. Ang nakakalungkot dito, walang kamalay-malay ang karamihan na ito ay paglalapastangan sa kautusan ng ating Ama. Ito ay malinaw na panlilinlang ni Satanas sa sangkatauhan. Mga kababayan, gumising na po tayo sa kasinungalingan na itinuro nila sa atin upang tayo'y ma-brainwash at madali nilang makontrol ang ating kaisipan. Nababatid ko na marami na naman magsasabi na paano naman ang mga hindi nakapag-aral, hindi marunong magbasa, o hindi marunong sumulat kung ganito ang magiging batayan natin. Mga kasama, kaya po tayo nandirito at nag-aaral ng salita niya na nakasulat sa Biblia, at tayong mga nakakaintindi sa tamang aral ay magiging guide sa mga nag-uumpisa pa lang mag-aral ng Biblia. Obligasyon natin ang ating kapwa na alalayan at tulungan maunawaan kung ano ang tamang nakasulat sa Biblia. Subalit, dapat nating siguraduhin na tama at nasa Biblia ang ating mga ibabahagi.